Ito magandang balita kahit paano. Nanindigan po si Senator Ping Lacson na wala siyang pagtatakpan na kahit sino, kahit pa kapwa niya senador. Base ito sa ginagawa niyang investigasyon bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Pero inamin na ni Lacson na tila sa kanyang pakiramdam, meron daw dalawang senador na nagtatampo na sa kanya. Pero sabi niya hindi pwede yung ganun. Ilalabas at dapat lumabas dahil kailangan ng taong bayan ang katotohanan. Actually, nagtatampo nga sa akin yung dalawang kasamahan ko eh. Para bang ang inisip nila, galit ako sa kanila, dinidiin. Ipinapaliwanag ko sa kanila, hindi ako galit sa inyo, hindi ko kayo dinidiin. Mabuti na rin yung pag ma-resolve ito at ma-clear kayo na wala na nakabitin na pagdududa sa inyo kung makiklear kayo. Yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. Walang personalan ito kasi napakapangit naman para sa buong Senado na nag-imbestiga kami. Nakitang-kitang pinagtatakpan yung kasamahan. Yun ang pinapaliwanag ko. At mukhang nakuha naman nila kasi ganyan ganyan talaga yung... So, anyway. Opo. Ayan, so malinaw Hindi pwedeng pagtakpan. Ang tinutukoy naman na dalawa, hindi man niya binanggit, pero alam naman natin, controversial yung dalawa talaga, si Villanueva at saka si Jingo Estrada. Yan ang kasi nabanggit ni Bryce Hernandez doon sa pagdinig sa doon sa Kongreso. Pero sandali, meron pong biglang nangyari na hindi maganda. Pinayagan po ni Ping Lacson, Senador Lacson, si Engineer Hernandez na mangalap pa o umuwi ng bahay o kung saan man para kumuha ng mga iba pang ebidensya laban sa kanyang mga inaakusahan na sangkot sa korupsyon. Pero ang kinagulat daw niya, parang nagkulang yata sa coordination, bigla daw nagpunta yung mga tauhan ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group ng PNP, sa bahay ni Engineer Hernandez. Kanya medyo nagulat nagulat at hindi inaasahan ni Engineer Hernandez. Kasi ang kanyang tingin at pakiramdam, dahil siya umami na ng lahat-lahat, at sinabi niya makikipagtulungan, sasabihin niya ang lahat, papayagan siyang ilabas ang mga dokumento at ebidensya. Pero mabuti lang po at na-hold ng mga tao ng Senado yung laptop na pag-aari ni Hernandez na hindi nabuksan ng kahit sino. Nandun daw po yung ibang impormasyon nasa laptop. So kaya yan po yung posibleng iharap sa pagdinig ng Senado, kung di ako kakamali ay anytime. Dahil nga po yan ay impormasyon. Napakaganda po kasi nung sinasabi ni Hernandez na siya ay willing magsalita sa lahat ng kanyang nalalaman. Kasi marami po siyang alam bilang assistant engineer, district engineer dyan sa Bulacan. Dahil din talaga dumaan ang malalaking volume ng nakakalulang milyon, bilyong pera na pinaparte-parte. Alam na alam niya kung saan galing ang pera, alam na alam niya kung saan ang pagpaparte at kung kanino yung mga pinarte na inilagay sa mga box na pera at diniliver kung kanino mga pangalan. Alam niya lahat yan. Kahit na anong pagdidinay at na walang kinalaman yung Engineer Alcantara na nagsisinungaling in public paulit-ulit, wala na siyang magawa. Dahil talagang siya maraming kinalaman. So, may kaunting pag-asa tayo kung ganito ang paninindigan ni Engineer Hernandez. Yung iba ayaw maniwala sa kanya sinasabi, lalo na si Villanueva at saka Jinggoy kasi siya ang inaakusahan. Obvious naman talaga hindi sila maniniwala. Pero yung ibang mga Pilipinong nakakaintindi sa investigation, kasi alam po niyo ako, matagal din akong police reporter, investigative reporter tayo nung araw. Nung reporter pa ako. At alam ko po yung paano kakahalap ng ebidensya, paano kukuha tayo ng tamang impormasyon bago natin ibalita. Kasi ang mga suspect po marami denial, wala namang umaamin kaagad yan. Pero sa haba ng investigasyon, sa haba ng pagtatanong, lumalabas po yung totoo. Pag paulit-ulit at pinaikot-ikot ng mga tanong, nahuhuli. So sa tingin ko rito, hindi naman tayo nagmamagaling. Si Engineer Hernandez mukhang totoo maraming alam. At pakikinabangan ito ng Senado, Blue Ribbon Committee, at saka ng ICI, Office of the President, Independent Commission. Yung Kongreso, huwag nating asahan. Di ba, ibinalita ko na sa inyo isang araw? Bago pala umalis si Martin Romualdez, ang dating speaker, ay sinabi doon sa kanyang mga kasamahan, itigilan ninyo ang investigasyon, itigilan ninyo ang pag-iimbestiga dyan. So, anong ibig sabihin nun? Dahil wala na siyang kontrol, aalis na siya pala bago siya nag-resign, sinabihan yung mga kasamahan, dahil wala na siyang kontrol sa Kongreso, pinatigil na yung investigasyon.
Na kunwari, sige na, yung ICC na lang. Kasi alam niya, pag nagpatuloy ang investigasyon ng Kongreso na wala na siyang kontrol, baka lumabas na ang lahat na pati siya'y madamay. At masisira siya sa buong Pilipinas pagka pumutok ang kanyang pangalan sa mga public hearing ng Kongreso. Dahil ako'y naniniwala, dahil wala nang authority si Romualdez, sigurado maraming congressman dyan, baka bumaliktad na. At yung mga natatakot, baka magsalita na. Maaaring yun ang dahilan sa aking sapantaha at opinyon. Kaya pinatigil ng dating speaker ang investigasyon. Kaya wala na tayong asahan sa Kongres. Pwedeng magtakip pa nila dyan, pwedeng wala na talaga. Ang ating asahan lang yung Blue Ribbon Committee kasi si Ping Lacson mayroong paninindigan bilang dating pulis at mayroong talagang laban po yan ng araw para laban sa korupsyon. At yung ICI, Office of the President. Ayan pasarap ng pasarap po ang pagbabantay natin dito. Kahit nakakagalit yung balita, nakakagalit yung kailang pinaggagawa, pero parang excited ang lahat. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang nababawing malaking volume ng pera na pag-aari ng mga Pilipino, hindi po magkakaroon ng katahimikan ng bawat Pilipinong biktima ng pang-aabuso ng mga nasa gobyerno, elected, appointed, at saka po ng pribadong sektor ng mga kontraktor na nagpayaman. Lahat ng sarap ng buhay, nakabili sila ng mga chopper, aeroplano at malaking mga bahay at mamahaling kotse dahil sa pera ng bayan. Paano naman tayo matutuwa niyan? Di ba? Ay, naku may prinsipyo tayo tungkol dyan sa labang yan. Kaya nga, umalis na po ako sa Channel 4 PCO under ng Malacanang, yung PTV. Ako bilang talent yan kasi sinimulan ko na po yung mismo ang aming opisina na mayroong kapalpakan. Ayaw nila. Pinagbawalan ako. Ay, iniwanan ko na. At ngayon, malaya tayong sabihin. Kaya nga ang aking nire-recommenda sa ating Pangulo, hindi man hinihingi pero karapatan kong sabihin, magpalit ka na ng mga sekretary. Hindi ko nila lahat. Marami pa rin sekretary matitino, Mr. President. Palitan mo na yung talagang pabigat sa'yo. Kasi until now, may mga DDS na nakapwesto sa gobyerno. May mga hindi mo naman alam kung saan ang galing noong nakaraang eleksyon, hindi mo naman naririnig, hindi mo nakikita. Kandidato nila, ibang kalaban ni Pangulong Marcos, pero ngayon nasa Pangulong Marcos na. Yun yung hindi magandang nangyari. Although gusto ng Pangulo, wala nang kulay, lahat basta makakatulong. Ang problema, Mr. President, napaniwala ka ng ibang mga sekretary, ibang mga tao dyan, natutulong sa'yo, pero yan kalaban mo noong nakaraang eleksyon. Yan ang totoo. Marami pong nakapwesto sa gobyerno, wala kay Pangulong Marcos ang loyalty. Nagkukunwari lang sila, nagsipsipan lang, nagbalimbingan lang dahil gusto nilang magkaroon ng trabaho sa gobyerno. Pero yung paglilingkod, hindi natin alam kung totoo. Ako, totohanin ko. Pag hindi nagbago yan, baka pangalanan ko sa mga susunod na araw. Kilala ko yung mga taong yan. Na nagkunwari. Wala sa labanan ng eleksyon, walang hindi kasali sa mga tumulong kay Pangulong Marcos, pero sila ngayon na namamayagpag sa mga sensitibong posisyon. Dahil lang na may padrino, nagbalimbingan at nagsipsipan na paniwala si Pangulong Marcos. Naku, Mr. President, huwag kang magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo. Dahil yan ang ating prinsipyo. Mayroong mga totoong naninira sa iyo sa loob. Walisin mo na yan pag hindi. Tagilid ka. Delikado ka, sir. Delikado ka, Mr. President Marcos, pagka hindi mo naalis yung mga sira, anay sa paligid ng gobyerno mo.